Good day again, everyone! Ito na ang ating Lesson 10 ngayong Quarter 2 sa Mathematics. Ang objectives natin is to define a digit and name 10 digits, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. To recognize one digit and two-digit numbers and to determine the place value of each digit in a two-digit number. At bago yan, basahin natin ang bilang na 1 to 100. Pagkatapos ay ang mga bilang na ikakahon ko. Umpisahan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ngayon, ano ang aking ikinahon na bilang? 10, 28, 69, 73, 45. Ngayon mga bata, ito ang mga bilang na naikahon ko. Ulitin natin. 10, 28, 69, 73, and 45. Ngayon, what numbers were combined to form the given number? Ano daw yung mga number o digit na ating pinagtabi para mabuo itong mga ito? So, sa 10, ano yung digit na pinagtabi? So, we have 1 and 0. In 28, 2 and 8. In 69, 6 and 9. In 73, 7 and 3. And in 45, 4 and 5. So, ano-ano ang mga bilang na ginamit para pagsamahin ang dalawang number? So, ang mga bilang na ginamit ay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito yung mga bilang na pinagtabi o pinagdikit para mabuo yung mga digit or two digits na ito. So, ang bilang na 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ay tinatawag nating digits. Ang isang digit ay kahit alin sa mga ito. Yan. Pagka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, one digit lang yan. Ang mga digit ay ginagamit upang bumuo ng mga numero na kumakatawan sa mga bilang. Halimbawa, gusto mong bumuo ng 10, pagsasamahin mo yung 0, yung 1 at 0, pagdidikitin mo. Kung gari gusto mong bumuo ng 68, so nandyan ang 6 at 8 para iyong pagdikitin. So, yon. Ang mga bilang ay maaaring ilarawan batay sa bilang ng mga digit na mayroon sila. Halimbawa, ang one-digit number, ang example niya ay 0, 1, 2, and 3. Pag two-digit numbers, ang example nito ay 12, 34, 56, 77. Yan. So, yung simula 10 hanggang 99, two-digit numbers yon. Then, ang three-digit number is, example is 100. Yan. 100 hanggang 999, lahat yon ay three-digit numbers. So, yon. Bukod dun sa mga sinabi ko, mag-isip pa nga kayo ng bilang na may one-digit number. O, ang nawawala na lang dito is 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dito sa 2, napakadami pa. At saka sa 3-digit number. So, maaari pa kayong magbigay ng iba pang halimbawa ng 2-digit and 3-digit numbers.
So, basahin ang mga bilang na aking ipapakita pagkatapos ay sabihin ang mga digits na bumubuo dito. Anong number ito? 38. So, ano yung digit na pinagtabi natin dito? So, we have 3 and 8. Ito naman, 72. We have 7 and 2. Ito naman, 41. We have 4 and 1. 90. We have 9 and 0. 53. We have 5 and 3. So, balikan natin ang bilang na ito. Ilang digit nga ito? Yan, dalawa. Dalawang digit mayroon ang 90. So, paano kung binaligtad natin ang digit na ito? Naging 09. So, two-digit number pa rin kaya ito? Isipin nyo nga, two-digit pa rin kaya kapag 09? So, hindi na ito two-digit number kasi ang 09 ay katumbas ng 9. Kaya ito ay one-digit lang. Yan. So, ang 0 kapag nasa unahan ay maaaring hindi na isulat. Kaya ito ay 9 pa rin. So, halimbawa 09, pwede mo nang hindi isulat yung 0. 9 na lang. No? Kasi wala na yung value. So, halimbawa, 05, ito ay 5. Ang katumbas nun ay 5. Ang 06, ito ay 6. Kaya one-digit number lang yon. So, ngayon mga bata, tingnan natin ito. Anong number ito? So, 4. Ilang digit meron ng 4? Isa lang. So, ang bawat digit sa bawat bilang ay may place value. So, ito ang tawag natin dito, place value chart. Ang place value ng digit ay ang posisyon nito sa bilang. Ano yung posisyon niya? Ito ba ay ones or tens? So, marami pa tayong place value, no? So, dahil grade 1 pa lang kayo, eto muna tayo sa ones at tens. Ang kasunod ng tens ay hundreds. Pero hanggang tens lang tayo. Two-digit number lang. So, yan. Pag sinabi nating place value, aalamin natin yung posisyon ng bilang. Kung ito ba ay nasa ones o nasa tens. Tandaan, place value yon ha. Asa ng posisyon ng number. So, makikita natin sa chart na ang place value ng bilang. So, sa pagkakataong ito, ang place value ng 4 ay ones. Nakikita nyo naman. Tandaan, kapag may one-digit number lang tayo, iisa lang ang place value na makikita natin dito. Ones lang yun. Okay? Tandaan, pag isang digit, ones lang yun. O, ano namang bilang ito? Tama, 16 kapag ito ay pinagsama. Ilang digit ang 16? Dalawa. Ano ang place value ng bawat digits? So, ano ang place value ng 6? Makikita nyo, ito ay ones. Ano naman ang place value ng 1? So, ito ay tens. So, mga bata, lagi kayong dito mag-uumpisa, no? Dito, lagi nasa kanan ninyo ang ones. Okay? So, ones, tens. Ones, tens. Tapos, nasa kaliwa ang tens. Hindi dapat kayo malilito kasi kapag dito nyo na inuna, mali na kayo. So, tandaan, nasa kanan ang ones at nasa kaliwa ang tens. So, paano kung pinagpalit natin ang 1 at 6? O, naging 61. So, napunta dito ang 6, napunta dito ang 1. Anong bilang na ito kapag pinagsama? So, 61 nga ang sabi ko. So, ilang digit mayroon ng 61? Two-digit pa rin. Ano ang place value ng bawat isa? So, dito, ang place value na ng 1 ay ones. At dito, ang place value na ng 6 ay tens. O, di ba nabaligtad? Ito ay 16, ito ay 61. Ngayon, dito sa 16 at 61, alin ang mas malaki kaya yung katumbas na bilang ng 1?
Ito bang 16 or 61? O, syempre, itong 16 kasi 10 ang katumbas nito. Ito ay 1 lang. O, pag pinagbaliktad na natin yung number, nababago na rin yung place value. Kaya mahalaga na alam nyo kung saan kayo mag-uumpisa. So, tandaan, dito sa kanan ang ones, dito sa kabila ang tens. Ones, tens. Ones, tens. Next, meron naman tayong kasunod dito. 93. Anong bilang ito pag pinagsama? Yung 9 at 3 ay 93. So, ilang digit ang 93? Dalawa. Ano ang place value nito? So, ano ang place value ng 3? Siyempre, 1. Ano ang place value ng 9? Yan, kitang-kita ito ay tens. Ano namang bilang to pag pinagsama? So, 25. Yan, ilang digit ang 25? Dalawa. So, ano ang place value ng bawat digit? So, ang 5 ay ones at ang 2 ay tens. Okay? So, ano nga ba ulit ang digit? Pag sinabing digit, ito ay isang digit. Ang isang digit ay kahit alin sa mga ito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang digit ay ginagamit para makabuo ng bilang. So, kunin ang papel o show me board nyo at isulat ang sagot base sa tanong. Ilang digit mayroon ang 59? Kung ang sagot mo ay 2, yan, tama ka, 2. Ilang digit mayroon ang 100? Kung ang sagot mo ay 3, tama ka. Ilang digit mayroon ang 8? Kung ang sagot mo ay 1, tama ka. So, ngayon mga bata, yan. So, sa 28, aling bilang ang may tens na place value? Sige nga, isulat nyo nga dyan sa sagutang papel nyo. Show me board. Alin dito ang tens? So, etong 2. Ayan. So, ito, tandaan nyo. Ones, tens. Ones, tens. Pwede nyo igalaw yung kamay nyo. Yan. Igaganon nyo. Isusway nyo kung yung aking kanan ay ones at yung aking kaliwa ay tens. So, ones, tens. Saliitan nyo para matandaan nyo na kapag nasa kanan, ones. Kapag nasa kaliwa, tens. Sa 97 naman, aling bilang ang may tens na place value? So, ang sagot ay 9. Sa 54, alin ang may ones na place value? So, ito ay 4. Sa 20, alin ang may ones na place value? Ito ay 0. Sa 18, alin ang may ones na place value? Ito ay 8. Yan. So, tandaan. So, kailan natin tinatawag ang isang bilang na 1-digit na bilang o 2-digit na bilang? Ang 1-digit na bilang ay isang bilang na may isang digit lamang. Ang 2-digit na bilang ay isang bilang na binubuo ng 2 digit. So, at ano naman ang place value ng isang digit sa isang bilang? Ang place value ng isang digit ay ang posisyon nito sa bilang. So, ano ang place value ng bawat digit sa 2 digit na bilang? O, halimbawa, dito, ano ang place value ng bawat digit? Ang digit na sa kaliwa ay nasa place value ng tens. O, eto, nasa kaliwa. At ang nasa kanan naman ay ones. Tandaan, etong nasa kanan ones, ang nasa kaliwa ay tens. So, ngayon, sagutan ninyo ang mga ito. Isulat ang place value ng may guhit na bilang at isulat ito kung ito ba ay ones or tens. Yan. So, sa number 1, pwede nyong i-post to, tapos isulat nyo ang sagot. So, ang sagot nito ay lalabas sa susunod nating lesson.
Ititingnan ninyo kung tama ba yung sagot nyo. Okay? So, number 1, 27. Ang may guhit, 2. Ano ba ang place value nito? Ones or tens? Number 36. O, number 2, 36. Alin ang may guhit? 6. So, ang place value nito ay, ano kaya? Next, 351. Ang may guhit ay 5. Ano ang place value ng 5? Number 4. Ang may guhit ay 7. Ano ang place value ng 7? Number 5, ang may guhit ay 8. Ano ang place value ng 8? So, yun lamang. Sana'y may natutunan kayo ngayong araw. Hanggang sa muli. Thank you!